Mapagpalang araw! Kamusta ang bawat isa sa inyo? Dalangin kong lahat sa inyo ay nasa mabuting kalusugan at marami nang natutunan buhat sa ating mga nakaraang aralin. Bilang nasa pampitong linggo na tayo ng mga aralin, isa na namang napakagandang aralin ng ating tatalakayin. Nakapanood na ba kayo ng isang debate? O maaring kayo ang kalahok sa isang debate? Bilang guro, madami-dami na din ang aking nasaksihang debate sa aking mga nakaraang klase. Para sa unang araw, simulan natin. Isang paraan ang ginagamit sa pagpapahayag ng ating nararamdaman at saloobin ay sa pamamagitan ng debate. Ang debate ay isang paraan ng pagpapahayag ng ating pagtayo tungkol sa isang paksa, issue o usapin. Kinakailangan na sa pakikipagdebate ay tayo'y maging handa, hindi lamang sa paraan ng pagsasalita kung hindi pati na rin sa puntong gusto nating bigyan linaw o sagutan. Sa araling ito, ikaw ay inaasahang una, makasuri ng paraan ng pagpapahayag ng mga ideya at opinyon sa napanood na debate o kauri nito. Pangalawa, makasulat ng sariling opinyon tungkol sa mga dapat o hindi dapat taglayin ng mga batang Asyano. Ikatlo, makagamit ng mga pang-ugnay na nagpapahayag ng sariling nararamdaman. At ikaapat, makabuo ng paghuhusga sa karakterisasyon ng mga tauhan sa kasiningan ng akda. Gawain sa pagkatuto bilang isa, pag-aralan ng larawan at impormasyong kuha mula sa Philippine Star noong July 7, 2020. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Gamit ang larawan sa itaas, isa-isahin ang iyong pagtalima o pag-iba ng paniniwala tungkol sa nasabing pahayag. Isulat ang sagot sa inyong Google Classroom. Para sa ikalawang araw, tatalakayin natin ano nga ba ang debate. Ang debate ay isang sining ng pakikipagtalastasan sa pagpapahayag ng ating saloobin, nararamdaman o paniniwala tungkol sa isang paksa, issue o usapin. Sa debate, mayroong dalawang pangkat na binubuo ng isang pangkat na panig sa proposisyon at isang pangkat na oposisyon o hindi sumasang-ayon sa proposisyon. Mayroon ding isang moderator na nagsisilbing tagapamagitan ng dalawang panig at nagsisigurong maayos ang magiging takbo ng buong debate. Mayroong hurado sa debate na nagsisilbing patas na tagahatol sa mga iiwanang salita ng dalawang panig. Mayroon ding timekeeper na magsisilbing tagabantay ng oras upang hindi lumagpas sa oras ang pagpapahayag ng tigkabilang panig. Sa debate ay bibigyan ng dalawang panig ng sapat na oras upang maihanay at mailatag ang kanilang mga salita at punto. Bibigyan din sila ng oras para banggain ang mga salitang sasabihin ng kanilang katunggali. Tandaan na ang layunin ng debate ay hindi makipag-away o magkaroon ng kaguluhan. Sa halip, ay magbigay ng kaalaman hinggil sa tao, simbahan at lipunan ukol sa mga napapanahong issue at magkaroon ng interes sa mga nakikinig tungkol sa issue. Ikalawa ay hasain ang kaisipan ng mga kalahok sa makatwirang paghahanay ng mga kaisipan at ideya. At panghuli, dagdag na lamang ang pagbibigay kasiyahan at aliw sa mga nakikinig. Para sa ikatlong araw, gawain sa pagkatuto bilang 3. Bilang Asyano, ano-ano sa tingin mo ang mga katangiang dapat at hindi dapat taglayin mo? Gawin ito sa Google Classroom. Merong nakalatag na talahanayan sa Google Classroom. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Gamit ang mga pang-ugnay na ating tinalakay, bumuo ng isang talatang magpapahayag ng iyong paniniwala sa mga katangiang dapat at di dapat taglayin ng isang batang Asyano. Para sa ika-4 na araw, gawain sa pagkatuto bilang 5. Pumili ng iyong paboritong kwento o palabas. Pumili ng 2 tauhan, isang bida at isang kontrabida. Isa-isahin ang katangiang ipinakita o tinataglay ng 2 tauhan. Gawin ito sa Google Classroom. Ang talahanayan ay nasa Google Classroom. Bilang panghuling gawain, gawain sa pagkatuto bilang 6. Batay sa iyong deskripsyon sa mga tauhan sa itaas, pumili ng mas hinahangaan mong tauhan. Sumulat ng isang talata na nagpapakita ng iyong pagsang-ayon sa karakterisasyon na napili mong tauhan. Isulat ito sa Google Classroom.